bow down. Son of God, you are the one. Sabi mo sa Panginoon, you are the one we're living for. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Come on, sama-sama tayo mawis para sa Panginoon. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. Oh yes, oh God, you are the one we're living for. Hey, 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 we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Wanna sing? Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Patuloy po natin itaas ang pangalan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Hallelujah! Sabay-sabay po natin awitin, minsan pa. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the
Jesus, give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus, praise his name. Everybody, give it up for Jesus, give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus, praise his name. Praise his name. Praise his name. Oh, hallelujah. Be still, there is a healing. His love is deeper than the sea. Yes, Lord. His mercy, it's unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith rise,
God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Someone to your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Yan, good morning po sa ating lahat. Pakibati nga po ulit niyo yung katabi, sabihin niyo good morning. Ayan. Yan. Sige po, isang maulang umaga sa ating lahat. At isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay magtuloy na sa pangalawang parte ng ating pananambahan, ng pakikinig po ng salita ng Diyos. Ang message po natin, ang tema po natin for this week is the trusted life. O isang buhay na pinagtitiwalaan ng Diyos. Well, ang tiwala sa atin ay is a very fragile na katangian. Di po ba? Minsan kasi kapag nawala na ang tiwala, ang hirap na niyang ibalik sa atin. Di po ba? Pag nasira ng tiwala mo sa isang kapwa mo tao, kaibigan mo, minsan kahit kapamilya mo, parang hirap ka nang ibalik ulit yung tiwala yun. It is a very delicate na katangian. At ang ating Panginoong Jesus, well, tayo ay sumira ng tiwala ng Diyos. Nang si Eva at Adan ay nagkasala, they broke the trust of God. Kasi biruin nyo nga naman, sa hardin, may isang rule. Nag-iisa lang yun. Pero sinira pa nila. Parang hirap nilang pagkatiwalaan. Paano kung marami pa? Isa lang yung bawal. Pero sinira nila. Kaya parang ang hirap ibalik yung trust. Kaya sa atin po ngayon, sa umagang ito, isa ito sa ating kailangan ma-establish sa atin. Kaya ang Diyos, pinagtitiwalaan niya tayo, hindi dahil katiwa-tiwala tayo. Naniwala po ba kayo doon? Ikaw ba pinagtitiwalaan mo yung sarili mo? Di ba minsan kahit ano, dududa tayo, kaya ko ba itong gawin? Parang, hindi ko kata. Di ba ba? Parang hirap pagtiwalaan. Kahit tayo mismo, ang ating sarili, hirap tayong pagtiwalaan. Ang Diyos ba, tayo ba ay pinagtitiwalaan din niya? Nang si Abraham ay makipag-covenant, makipagtipan po ang Diyos kay Abraham in Genesis chapter 22, ay ano po ang basihan niya ng trust kay Abraham doon sa kanyang promise.
Ang sabi ng Diyos, I will promise to myself, na pagpapalain kita at gagawin kitang isang malaking bansa. I will not bend my promise to you. Kasi bakit? You will fail. Magfe-fail tayo. We cannot keep the promise of God. Every one of us here. That's the truth. Ngayon, kapag pinagbulay natin, paano ngayon tayo pinagtitiwalaan ng Diyos? Paano ba dapat ngayon aandar ang pagtitiwala ng Diyos sa atin kung ganyan pala siya? May lamat na. Of course, kaya nga ngayon pong umaga, ito po ang ating pag-uusapan. Paano ba yung operation ng trusted life? Basahin po natin muli sa Matthew chapter 25, verses 14 to 18. Sabi po niya, ang kaharian ng langit ay may hahantulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanilang kanyang ari-arian. Verse 15, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman ay 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ay umalis na siya. Verse 16, ang halipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyong pera. At tumubo siya ng 5,000. Ganoon din ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000. Tumubo siya ng 2,000. Ngunit ang alipin na binigyan ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago roon ng perang ibinigay ng kanyang Panginoon. Palain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Well, ang ating Panginoong Jesus, nang ituro niya ito, gumamit siya ng isang talinhaga na kung saan ito ay related sa business. Sabi nga po, business. Diba? Kanina, binigyan ng puhunan, at puhunan yun ay kailangan niyang palaguin. Well, isa po ito sa timeless na illustration na ginamit ng Diyos na magpasa hanggang ngayon ay we can really relate. Di po ba? Kasi alam niyo po ba, ang buhay natin na isang business. Sabi niyo nga po ulit, business. Yes, ang buhay mo, ang buhay natin ay isang business. Kailangan siyang lumago. Kailangan siyang mamunga. Kailangan siyang mag-produce. Okay? Kaya in operation, alam niyo po ba sa business, kapag sinabi nating operations, this refers to the day-to-day activities. Kung ang buhay natin ay isang business, mahalaga, meron siyang tinatawag na operation. Sabi nga po, operations. Ito yung kasi yung nagbibigay linaw kung ano yung gagawin mo sa araw-araw, yung day-to-day activities mo. Okay? Meron, dyan din, yung operations na yan, ang bibigay ng proseso. Nandiyan ang proseso kung paano mo siya gagawin. At ang sistema ng isang kumpanya that uses to create, to sell, and deliver its products or services to generate revenue and meet customer needs. Ito daw po, ang operations na ito yung sumasaklaw sa lahat ng yan. Araw-araw na gagawin, nakapaloob sa operation. Sistemang susundin, nakapaloob sa operation. Prosesong gabay na gagawin, nakapaloob sa operations. And even pag-generate ng kita, ng revenue, nakapaloob lahat yan sa tinatawag nating operations. Kaya isa ipang salita, sabi pa niya, operations involve transforming inputs, yung pinapasok mo sa yung business, into outputs. Para maibenta mo siya o mai-serve mo siya sa iba. Such as preparing food in a restaurant, manufacturing goods, or providing customer service. Ito yung may ibinigay sa'yo, tapos kailangan gagawin mo siyang output. May pumasok, for example, sa mga nagtitinda sa mga restaurant, sa mga kainan, bibili sila ng mga raw pagkain, mga gulay, karne, ganyan. Tapos iluluto nila, tapos palalabasin nila itong adobo para ibenta sa mga tao. So may ganon. Kailangan, ang prosesong dadaanan nun ay papasok siya sa tinatawag po nating operations. At ganito po inihalin tulad ng ating Panginoong Jesus, ang pagtuturo niya sa kingdom of God. Sabihin niyo nga po, kingdom of God. Ang kingdom of God ay isa siyang business operation. Kailangan malinaw na sa mga nasa loob ng kingdom of God, alam niya ang operation sa kingdom of God. Alam niya ang galawan doon, alam niya ang day-to-day activity doon, alam niya yung prosesong dadaanan niya, alam niya yung sistemang susundin niya. Kasi bakit? Para lumago ang kingdom of God. And that's the intention of the Lord. Hindi naman siya magtatayo ng isang business sa palugi. Meron po ba ganon? Kahit nga tayong tao, ayaw natin yun, di ba? Meron bang
pagtatayo business tapos ang operation niya palugi. Hindi po ganoon. Parami. Kaya yan po yung makikita natin. Hindi pwedeng hindi alam kung ano ang gagawin. Sa business or sa kingdom of God. Hindi pwedeng hindi alam kung anong gagawin. Yung di alam kung ano ang gagawin sa araw na to, ano bang gagawin ko ngayon? Nandito ako sa kingdom of God, ano bang gagawin ngayon? Tulog na lang siguro. Yung gano'n. Asa yung day-to-day activity na malinaw. Hindi pwedeng walang intentionality. Yung kapag sinabing, yung kapag sinipag, gagawin. Pag tinamad, ayaw. Yan ba yung operation sa isang business? Pwede po ba yun sa isang business? Diba? Kapag sinumpong ka ng sipag, saka ka lang gagawa. Pag sinumpong ka magtrabaho, sinipag ka magtrabaho, saka ka lang gagawa. Pag sinipag ka mag-aral, saka ka lang mag-aaral. Ganun po ba yun? Hindi pwedeng gumawa ayon sa sarili. Hindi pwedeng gusto mo. Diba? May maayos kang day-to-day activities, tapos bigla na lang natripan mo. Ibahin kaya natin, gawin natin siya ganito, ganyan. Kasi nakita ko dun sa kabila, ganun ginagawa nila eh. Ganun din gawin natin. Kailangan meron tinatawag na sistema. At hindi pwedeng walang standard. Yung okay na to, pwede na to. Ha? Naririnig nyo ngayon yung nagluluto, di ba? Yung okay na to, yung gano'n. Hindi pwedeng walang standard sa business operation ng Kingdom of God. May standard operating procedure o SOP. Sabihin nyo nga po, SOP. May standard operating procedure na sinet ang Diyos kung paano magiging trusted life ang ating mga buhay sa loob ng kanyang kingdom. Kailangan po malinaw ito. Kasi bakit? Ito yung magiging galawan natin. Kaya yung iba parang hirap pa rin ngayon, no? Kasama ko sa Kingdom of God. Anong ginagawa mo? Paupo-upo. Meron po ba kayong business na nakita? Nag-hire siya ng tao para lang umupo? Kumuha siya ng tao niya. Tapos gagawin lang niya, upo ka lang dyan. Gusto ko kasi may nakaupo dyan sa upuan na yun. Sayang. Ano bang ganon? Parang wala, di po ba? Ganon din ang Diyos. Hindi siya tatawag, hindi siya pipili para isama sa kingdom of God niya at mag-run ng operation na yun na wala siyang ginagawa. Mamaya, yan pong tatalakayin natin. Kaya meron pong sinet na SOP. Sabi nyo nga po ulit, SOP. Standard Operating Procedure ang Diyos para sa kanyang kingdom, para sa atin na pinagkatiwalaan niya, ay magpatuloy tayo sa buhay na pagtitiwala. Kaya title po sa umagang ito ng ating pag-uusapan ay yung The Operation of a Trusted Life. Ito yung buhay kung paano ka ba nag-ooperate? Paano ka ba kikilos? Paano ba yung galawan mo dapat sa Kingdom of God? Sige po, bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, minsan pa sa iyong dakilang biyaya sa aming buhay. Alam po namin, Lord, sinadya mo, Lord, ang araw na ito para minsan pang ikaw ay aming makatagpo. Una, sa pamamagitan ng iyong presensya, kami sumasamba sa iyo, Panginoon, at ngayon naman po, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, kay ikaw ay aming makakatagpo. Minsan nyo nga po, O Diyos, iparahana sa amin ang iyong mayaman na presensya, karunungan, at kahabagan, Lord, sa aming mga buhay, habang pinagbubulayan namin na iyong mga salita. Banal na Espiritu, minsan pa, ikaw po manguna sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hayaan niyo po sa umagang ito, bigay ko po sa inyo yung preposition natin sa umagang ito. This is our topic. Ang buhay na pinagtitiwalaan ng Diyos ay gumagawa ng may kaalaman, may kaayusan, may katapatan, dahil ang lahat ng iyon ay para sa Diyos at dahil sa Diyos. Ang buhay po natin na bilang trusted, pinagkatiwalaan ng Diyos, kailangan may alam ka. Alam mo yung SOP ng Diyos. Kasi yun ang magbibigay sa iyo ng kaayusan. Yun din ang strive mo para kapag nagagawa mo yun, masisigurado mong ikaw ay may katapatan. Upang sa lahat ng gagawin mong iyon, lahat ng yun ay para sa Diyos, para sa Kanya, at pinakamahalaga, dahil sa Kanya. We are doing it because dahil sa Diyos. Well, pag-usapan po natin ngayon kung anong SOP natin bilang mga taong pinagtitiwalaan ng Diyos. Gaano nga ba ito kahalaga? Ang sabi po sa kataga dito, a standard operating procedure is not about rules. Hindi lang siya basta mga mga rules o mga kailangan sundin. It is about clarity. Sabihin nyo nga po, clarity. Para magbigyan ka ng linaw, ano yung gagawin mo? And clarity at yung kalinawan na yon will brings consistency.
Pag kasi malinaw, anong standard operating procedure yung gagawin mo, malinaw sa'yo yun, alam mo yung gagawin mo ngayon ng tuloy-tuloy. Nasusundan po ba? At kapag alam mo ngayon na nagagawa mo ng tuloy-tuloy, consistently, and consistency brings excellence. Kapag ngayon sinusunod mo yon, alam mo yon, ginagawa mo yon, daily, araw-araw, magkakaroon, magbubunga yan na tinatawag nating excellence. Kaya kung nagninegosyo ka, dapat malinaw, anong SOP mo? Di po ba? Daily activities, anong kailangan? Malinaw ang proseso at sistema. Di ba? Sino ang dapat kausap mo doon sa business? Ano at kailan mo kailangan bilhin ito? Kailan ba ito? Kapag ba naubos na o habang di pa ubos? Di po ba? May mga SOP yan. Paano ka magbabayad? Anong mode of payment mo doon sa bibili mo? Pwedeng cheque, pwedeng cash. Sino ang target mong pagbentahan? Di po ba? Lahat ng proseso yung kailangan, kung meron kang business, nagnenegosyo ka, meron kang SOP na tinatawag. Sa pag-aaral po, sabi nga po ng amen ang nag-aaral, graduate na kayo. Magsabi nga po ulit ng amen ang nag-aaral. Amen. Sa mag-aaral, kailangan may SOP din bilang nag-aaral. Amen po ba? Hindi pwedeng pa-cellphone lang maghapon tapos kapag pasahan na ng project, doon ka mangangarag. Hindaan na. Kailangan kayo palang makaninitin, kayo palang pasahan na. Hindi pwedeng ganon. Kailangan meron kang SOP sinusundan. Kasi bakit? Masisira, masasayang ang lahat. Sa ministry, ganon din po. Dapat malinaw ang SOP mo para maging excellent sa iyong paglilingkod sa Diyos. Magsabi nga po ng amen na nagmi-ministry. Amen. Kung nagluluto ka, malinaw ang SOP mo. Di po ba? Kanina, ang sarap po nung almusal namin. Bibili ka ng ingredients, di ba? Nung rekado. Tapos, ang gagawin? Hugasan mo muna, syempre, di ba? Yung mga karne, mga gulay. Tapos, yung iba, ginigisa. Una, gisa. Tapos, lalagay yung ganito, yung matitigas muna. Tapos, yung malalambot. Ganun po ba sa nagluluto? Di ba masyadong pamilyar eh. Pero try nyo pong guluhin yun. Ibahin nyo yung SOP nyo sa pagluluto. Huwag nyo munang hugasan. Pagkaluto, tsaka nyo hugasan. Tignan ko kung may magawa kayong matino. Di ba ba? Meron bang ganon? Wala. Kaya kailangan may malinaw na SOP. Sabi nyo nga po ulit, SOP. May standard operating procedure. Kailangan sunod-sunod yon. Kaya kailangan malinaw yon. Ganyan din po sa mga naghahawak ng life group. Magsabi nga po, amen ng mga life group leader. Amen. Dapat ang SOP mo bilang life group leader, kung nagtuturo ka, kailangan nag-aaral ka. Amen po ba? Ano ituturo mo kung wala kang pinag-aaralan? Di po ba? Kailangan nag-aaral ka kung gusto mo magturo. Kaya subukin mo walang SOP sa lahat ng yan. Ano ang pong ginagawa ninyo? Papasok ka sa trabaho, gusto mo alas 9. Sige, try mong pumasok araw-araw alas 9. Tignan ko kung kailan ka tatagal. Di po ba? Magugulo ang lahat. Kasi bakit? Kailangan meron tayong SOP na sinusundan. Kaya ano man ang ating ginagawa, dapat may SOP. Kaya ang sabi po sa 1 Corinthians 14:40, ngunit gawin ninyo ang lahat, sabi nga po lahat, sa, alin? Maayos at wastong paraan. Kailangan may procedure. Kasi kailangan may standard operating procedure. Yan po yung sinasabi ng text na yan. At ang context po ng 1 Corinthians 14 na yan is about spiritual gifts. Kung ikaw may gift ka ng ganito, gawin mo siya ng maayos. Kung ang gift mo is pagtuturo, gawin mo na maayos. Yan ang sinasabi dyan sa 1 Corinthians 14 na yan. Basahin niyo po. Ang context yan is kung paano magiging maayos, magkakaroon ng kaayusan ang mga gift na tinanggap natin sa Diyos. Kailangan ang pagsamba maayos, pag-perform ng gift nasa ayos. Well, bakit dapat maayos at may SOP? Dahil it reflects the God we serve. Alam niyo po ba yun? Kapag maayos ang ating paggawa, na ipapakita dito kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi din po sa 1 Corinthians 14 verse 33, sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan kundi ng kaayusan. Kailangan maayos. Even the Lord, our God, isa siyang Diyos na merong SOP. Hindi siya basta-basta, hindi niya pinapalitan yon. Kaya yung kasalanan noon, kasalanan pa rin ngayon. Pag kasalanan noon ang pumatay, kasalanan pa rin ngayon ang pumatay. Kasalanan noon ang magsinungaling, kasalanan pa rin ngayon ang pagsisinungaling. Ang tawag yun, may SOP ang Diyos. Kaya kapag doon, nire-reward ng Diyos ang matapat, ngayon din nire-reward ng Diyos ang patapat. Ang tawag doon, SOP.
may ayos. Di po ba? Ang ganda ng may kaayusan. Kasi bakit? Madaling pagtiwalaan. Pansin niyo po ba yung mga kaibigan yung ang hirap pagtiwalaan? Pansin niyo yung buhay nila, hindi maayos. Kasi po ba yun? Parang hindi siya maayos. Kaya parang ang hirap pagtiwalaan kasi kapag sinabi niya, minsan nag-iiba. SOPs, alam niya po, are like road maps. Para silang mapa ng direksyon. Without them, people are left guessing where to go. Kapag wala daw SOP, wala kang roadmap sa buhay, wala kang sinusundan, madalas naliligaw ang tao. Kaya yung iba nagtataka, bakit ganitong nangyari sa akin? Bakit nagluging aking negosyo? Bakit ako bumagsak sa exam? Bakit ganitong nangyari? Nagtataka. Bakit? Ang tanong, ano bang SOP mo? Ba't ako natanggal sa trabaho? Teka, ano bang SOP mo sa trabaho? Baka nang papasok ka, laging late. Kaya tanggal ka. Gusto mo laging pumasa sa exam, kapag nagpe-pray ka, bigla ka na ipapasa ng Lord. Teka, ano ba SOP mo? Nagre-review ka ba? Nag-aaral ka ba ng mabuti? Tawag doon SOP. Di po ba, napakahalaga? Tanggalin mo talaga yon, gulo. Di po ba? Tanggal ka sa trabaho, lugi negosyo, di ka papasa sa exam, mabibigo ka sa gagawin mo. Wala kasing standard operating procedure. Alam niyo po maganda, pagising mo sa umaga, dapat may SOP ka na. Alam po ba yon? Pagising pa lang natin, meron na nagraran na SOP. Bago pumasok o gumawa, may SOP ka muna. Bago ka may gagawin, may SOP ka muna. At habang ginagawa mo siya, may SOP ka din. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? At kahit hanggang sa pagbunga ng ginagawa mo, mayroon ka pa rin susundang SOP. May SOP sa lahat po ng yan. Yan ang tanong, anong SOP mo sa iyong ginagawa? Malino ba? Kung nag-aaral ka, malino bang SOP mo? Nagtatrabaho ka, malino bang SOP mo? Bago, habang, at pagkatapos? Nagbi-business kayo, malinaw din ba? Bago, habang, pagkatapos? Meron ba tayong niraran ng mga SOP dyan? Alam mo yun, napakalahaga na bilang taong pinagtiwalaan ng Diyos, ay alam natin ang tamang SOP sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Alam natin paano yung magiging galawan natin sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito yung sagot na tatanungin po, ito yung tanong na sasagutin po natin, baligtad. Ito po yung tanong na sasagutin natin. Ano ba ang ibinigay na SOP ng Diyos sa ating mga buhay para patuloy niya tayong pagtiwalaan? Po ba? Sa parable of the talents, meron ng tinanggal ang pagtitiwala. Meron ng hindi naging trusted life. Kasi po ba yun? Meron din nagpatuloy, pinagtiwalaan pa sila na mas malaki. Ngayon ang tanong, ano yung binigay na SOP ng Diyos? Bakit yung tumanggap ng 5 at 2, ganito yung ginawa? But si 1, bakit walang ginawa? Ano ba yung SOP na binigay ng Diyos sa ating buhay so that kapag pinagkatiwala niya tayo, pwede pa niya pa tayong dagdagan pa ng pagtitiwala sa atin. Ang sabi po sa Matthew chapter 25 verse 14, ang kaharian ng langit ay may ihahalin tulad sa kwentong ito. Isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niyang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Well, sa parable po nito ni Jesus, meron cultural background dyan. Okay? Kaya yung mga audience dyan, yung binigay niya yan, kakaintindihan sila. Yun po ang tignan natin. Alam niyo po, ang uri dyan ng alipin ay isang bond servant. Sabihin niyo nga, or dulos. Sabihin nga po, dulos. Sila yung ang mga dulos na ito, they're not ordinary servants. Mataas ang ranggo nila ng servant. Kasi bakit? May pinag-aralan sila at tinrain sila for specific purposes. They were trusted workers na may hinahawakang malaking responsibilidad sa pagmamay-ari o sa buong pag-ari-arian ng kanyang master. At sa mga mayayaman sa tahanan noong time ni Jesus, ang mga bond servants ay binigyan ng management duties sa mga ari-arian ng masters. Ibig sabihin, mga manager sila. Hindi sila yung utos-utusan lang na, gawin mo to, magwalis ka, labhan mo to, maglinis ka. Hindi lang sila ganon. They are managers. Ibig sabihin, part ng pag-aari ng master, silang namamahala. This is a common practice in Greco-Roman world that time. Kaya halimbawa nga po dito si Joseph, nung siya ay nasa bahay ni Potiphar. Naalala niyo po ba yung kwento niya? Ano ang naging ranggo doon ni Joseph? Isa siyang dulos. Si Jose ay isang
dulos ni Potiphar. He is a bond servant of Potiphar. Mataas ang ranggo niya. Kaya kapag binasa po natin yung sa Genesis, ang sabi doon, lahat ng pag-aari ni Potiphar ay pinagkatiwala niya kay Jose. Tanging pagkain na lamang niya ang hindi pinagdidesisyonan ni Jose. Ano yung naging position ni Jose? Isa siyang dulos. At ang mga dulos na ito ay madalas personally trained ng kanilang master. Alam po ba itong mga dulos ito? Pinaghusay sila ng kanilang mga master. Pinili sila ng master. Tinrain sila ng master para mapagkatiwalaan sila ng master. Ang master nila mismo ang nagtuturo sa kanyang dulos para maipakita kung paano magiging successful at excellent dun sa ipagkakatiwala sa kanya. Kaya ang abilidad nila ay galing sa kanilang master. Wala silang ability. They are empty. Sila ay walang alam. Unless ang master ay turuan sila kung paano gawin yung business na ito, yung pagkakatiwala sa kanila. At wala rin silang sariling kakayahan na innate sa kanila na mahusay agad siya mag-manage ng ganito, kaya niya agad magpatakbo ng ganito. Walang gano'n. Dadaan sila sa training ng kanyang master. Kasi bakit? Pag-aari yun ng master. Meron ba dito? Di po ba? Kung ikaw may-ari ng isang business at gusto mong pagkatiwala sa kanya, di ba ikaw mismo magte-train sa kanya? Diba? Ikaw ang magtuturo sa kanya. O ganito ha, kada umaga, ganito gagawin, bubuksan mo to, ilalapag mo to, iayos mo to. Ang master mismo magtuturo. Kasi bakit? Pag-aari yun ni master eh. Siya ang may primary concern sa mga gagawin i-manage ng dulos na ito. Kung paano mag-run ng business, may SOP na ituturo ang master. Okay kung business natin is trading, ganito ang gagawin natin. Etong SOP natin. Dulos, ganito yung gawin mo. Yan. May ayos dyan ng may ituturo ang master ng SOP sa kanila. Kung paano palalaguin ng pera, may SOP din ang master na ituturo sa kanila. At ang skills na tinanggap nila sa training ng master sa kanila ay ang tinatawag nating will of the master. Sabi nyo nga po, will of the master. May kalooban ng master. Meron siyang will na tinatawag. May yung gusto niyang mangyari. Okay? Kaya kapag ang dulos na ito, ang servant na ito, ginagawa niya yon, ang sabi diyan, habang gumagawa o nag-ooperate sila, ayon sa skills na itinuro sa kanila ng master, ay nagpapakita ito na ginagawa nila ang will ng kanilang master. Wala silang pwedeng gawing iba unless sa mga itinuro ng master sa kanila. At kapag ginagawa nila yon, ang tawag doon, they are doing the will of their master. Kasi bakit? Yun ang itinuro eh. Yun ang binigyan ng linaw. Hindi nila ngayon gagawin yung mga hindi pinapagawa. Ang gagawin lang nila, yung will ni master. Kasi bakit? Yun ang tinanggap nila sa master. Alam niyo po, ganyan din ang ating Diyos. Tayo ay sa Diyos. At pinagtitiwalaan tayo ng Diyos. Pwede nga po ba kayo mag-amen sa statement na to? Amen. Di po ba? Tayo ay sa Diyos at pinagtitiwalaan tayo ng Diyos. Kailangan, this is very, 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 very clear sa atin. Sobrang linaw to dapat sa atin na tayo ay sa Diyos at pinagtitiwalaan tayo ng Diyos. Upang, this is the foundation, kapatid, of a trusted life. Kailangan, alam mong ikaw ay sa Diyos. Pinagtitiwalaan ka lang ng Diyos. Para yung mga galawan mo, pang SOP ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga kakayahan. Siya ang ating master na nagtuturo sa atin ano ang gagawin natin. At ang pagtitiwala niyang ito, may training na kasama. Tinetrain tayo ng Diyos para maging malago at mabuo ang ating ginagawa. At ang SOP natin sa paggawa ay makikita sa kanyang instructions. Saan? Na ibinigay. Saan? Sa Bible. Ang Biblia ang salita ng Diyos, ang ating SOP. Kaya huwag tayong lalabas sa salita ng Diyos. Huwag kang magpo-formulate ng sarili mong equation kung paano magtagumpay. Kasi bakit? May SOP doon ng Diyos. Paano palaguin yung buhay mo? May SOP doon ng Diyos. Ibinigay na niya yung instructions sa atin for us to be trained to be a faithful servant. Ano man ang ating gagawin, saan man tayo tinawag ng Diyos, iisa lang ang SOP natin. Alin yun? The Word of God. Sabihin nga po, Word of God.
Ito ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya huwag tayo maghanap pa ng iba. Huwag nang tsumamba ng iba pang SOP. Lahat ng gagawin natin, may ibinigay na po dyan ng Diyos na standard operating procedure. May business ka, alamin mo ang SOP dyan sa iyo ng Diyos. Nag-aaral ka, alamin mo ang SOP ng Diyos sa pag-aaral mo. Mamaya, tatalakayin po natin yun. Nakikipamasukan ka, alamin mo ang SOP ng Diyos sa pamamasukan mo. At kung ginagawa natin ito ayon sa SOP ng Diyos, we are doing His will. We are doing the will of God kapag sinusunod natin ang SOP niya. Maliwanag po ba? Nasasabayan po ba? Amen? Mahirap kasi kapag di mo lang SOP ng Diyos. Wala ka sa kanyang kalooban. Gagawa ka ng sarili mong kalooban. Ngayon ang tanong, inaalam mo ba ang SOP ng Diyos sa iyong paggawa? Anong ginagawa mo ngayon sa buhay? Inaalam mo ba ang SOP dyan sa iyo ng Diyos? Sa business mo, inaalam mo na ba ang SOP ng Diyos sa iyo dyan? Sa pag-aaral mo, inaalam mo ba? Sa ministry mo, inaalam mo ba ang SOP ng Diyos? It is a detailed instruction of God in His Word sa Bible. May training ka bang ginagawa ngayon para lumago ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Dumadaan ka ba sa ganyan? Sa proseso ng Diyos. Kailangan dumaan po tayo dyan because, why? Ang gusto ng Diyos sa ibinigay niyang investment, sa pinagkatiwala niya sa atin, ay lumago. Sabi nga po kanina, ang Diyos, hindi naman siya mag-i-invest o magkakatiwala sa atin na expectation niya palugi. Hindi yun gagawin ng Diyos. Ang gusto niya, malago, madami, maayos. Kasi bakit? Kaya ang ginawa niya, nagbigay siya ng SOP, the Word of God. Kaya sa umaga pong itong pagbulay-bulay natin, paano ngayon dapat nag-ooperate ang may trusted life? Paano ba ngayon ang galawan natin? Ano bang SOP ang sinusundan natin sa ating paggawa? Una, ito po sabi niya dyan, po ba sabi kanina, ang SOP, it brings clarity. Kailangan malinaw. At anong dapat unang malinaw? Una, malinaw dapat kung ano ang ipinagkaloob sa iyo. Dapat define, dapat clear. Ano ba yung pinagkaloob sa akin ng Diyos? Matthew chapter 25 verse 15, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. Oo, nagbigay ang Diyos. Pero take note, alam ba yun kung magkano yung tinanggap nila? Binigyan niyang isa ng 5,000, ang isa ay 2,000, ang isa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Alam ng unang alipin na 5,000 ang tinanggap niya. He knows it. Alam niya yon. Alam din ng pangalawang alipin na 2,000 ang sa kanya. Alam din nung yung pangatlong alipin na 1,000, na 1 talento ang tinanggap niyang mula sa master. They know it. Kaya ang sabi ko po kanina, kailangan malinaw sa atin na tayo ay sa Diyos at pinagtitiwalaan tayo ng Diyos. Kaya dapat alam mo, ano ba yung sayo? Ano yung tinanggap mo sa Diyos? Di ba last Sunday, lahat tayo may tinanggap. Walang hindi tumanggap. Walang hindi pinagtitiwalaan ng Diyos sa kanyang kingdom. Wala pong ganon. Okay? Kung malinaw sa buhay mo na nasa iyo si Kristo, pinagtitiwalaan ka ng Diyos. May investment na binigay sa iyo ang Diyos. Kaya ang tanong, alam mo ba ang tinanggap mo mula sa Diyos? Do you know it? Baka masarap kang magluto. Ba't di ka magluto para sa Diyos? Sabi nga po ng amen dito, masarap magluto. Sige nga po, patikim nga po. Sample niya. Diba? Masarap kayo, di ba? Tinanggap mo yun mahusay ka pala doon. Di yun ang paggamit mo. Alam ba ni 5 ang tinanggap niya? Yes. Alam ba ni 2? Yes. Yun, ginagamit ba nila yon para sa master? Kailangan gamitin. Ang galing mo magturo, ba't di ka magturo para magamit sa kingdom of God? Mahusay ka pala. May gift ka pala dyan. Ba't di mo paggamit? Sabi ko nga po sa inyo, hindi pwedeng walang ginagawa sa kingdom of God. It is a business operation. Kailangan may ginagawa po talagang lahat ng kabilang doon. Mahilig ka sa music, tumugtog, sumayaw, kumanta, hindi paggamit mo yan sa Diyos. Amen. Mahilig kang magsalita. Sino dito mahilig magsalita? Kanina po, dami nag-amen.
Mahilig daw silang magsalita. Ito yung magsalita ka. Ang pangalat mo ay ang salita ng Diyos. Tsaka pala magaling eh. Ito gamitin mo yan para sa Diyos. Mahusay kang mag-business, pinapagamit mo ba yan para sa kingdom of God? May ganyan mga gift. Magaling talaga mag-business. Pero ang tanong, pinapagamit mo ba yan sa kingdom of God? Tayong lahat ay alipin ng Diyos na may tinanggap para ipaglingkod para sa Kanya. Amen po ba? Tayong lahat. May tinanggap tayo na dapat ito ay pinaglilingkod para sa Kanya. Lahat po tayo ay binigyan ng gift ng Diyos. Walang hindi tumanggap. Ang tumanggap ng 5 talents at 2 talents, malinaw sa kanila ang kanilang tinanggap. Ngayon, ang tanong, alam mo ba ang tinanggap mo sa Diyos? Malinaw ba ang tinanggap mo sa Diyos? Huwag niyo pong itago ang tinanggap ninyo sa Diyos. Ginagamit po yan. Hindi yan ibinabaon sa lupa. Katulad ng tumanggap ng 1,000. Huwag mong ibaon sa lupa. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong ibaon sa lupa. Okay? Huwag mong ibaon sa lupa. Alam mo ba, ang tinanggap mo mula sa Diyos, dapat ang SOP mo dyan, pagkagising mo, lagi mong sinasabi na ang meron ka, ipinagkatiwala ng Diyos. Ito yung isang magandang SOP. For example, may business ka, pagkagising mo pa lang sa umaga, sabihin mo, ito ay sa Diyos. Bago ka magtrabaho, deklara mo sa buhay mo, ito ay sa Diyos. Mag-aaral ka, ideklara mo sa iyong buhay. Pagkagising mo pa lang, di ba? Sabi ko kanina sa inyo, ang operation ay meron kang before, meron kang during, at meron kang after. Bago ka gumawa, ano ginagawa mo? Isa pong maganda na pwede nating gawin is to declare that what you are doing comes from the Lord. Ito ay sa Diyos. May katawan ka, sabihin mo, ito ay sa Diyos. May lakas at karunungan ka, sabihin mo, ito ay sa Diyos. Magtuturo ka, sabihin mo, ito ay sa Diyos. Kailangan alam natin na ang mga gift na tinanggap natin ay galing sa Kanya. Amen. Ang ipo-perform ng ating buhay ay galing sa Kanya. Maglilingkod ka, sabihin mo, ito ay sa Diyos. Mabumunga ka, kikita ka, sabihin mo, ito ay sa Diyos. Huwag nating aalisin na bago, habang, at pagkatapos ng ating mga ginagawa, dapat nandun lagi ay sa Diyos. Lahat yun ay para sa Diyos. Ito ang ginawa ng tumanggap ng 5,000 at 2,000. Alam nilang yun ay sa Diyos. Bago pa nila yung tanggapin, alam nila sa Diyos yun. Nung tinanggap nila, alam din nila sa Diyos yun. Kaya may SOP sila. At pagkatapos nun, kumita na sila, alam din nila sa Diyos yun, kaya binalik nila. Alam, yun lang ang alam nila. Kaya sa atin, dalayan ko po ng biyaya at pagpapala, yun nawa maging alam natin, maging kaalaman natin. Alam natin lahat ng gagawin natin, bago pa natin itong gawin, habang ginagawa natin ito, at pagkatapos natin itong gawin, lahat ng ito ay sa Diyos. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan po natin dito ang Diyos. Kaya ang sabi po sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kumakain man kayo umiinom, o ano man ang gawin ninyo ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Everything, before, during, after, lahat talaga para sa Diyos. You are declaring it. Matuto po tayo sa ginawa ng tumanggap ng 1,000. Verse 18, sabi niya, ngunit ang alipin na binigyan ng 1,000 ay humukay sa lupa at tinago roon ng perang binigay ng kanyang Panginoon. Saan niya ginamit ang kanyang lakas? Kinilala ba niya na ang tinanggap niya ay sa Panginoon? Sinunod ba niya ang will of the Master? Wala siyang ganon. Kasi bakit? Binaon niya, hindi niya ginamit ang pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Alam naman niya ang gagawin niya. Kaso pinili niyang huwag gawin ang kalooban ng kanyang Master, kundi sinunod niya ang sarili niyang kalooban. He knows. Alam niyo po ba, bago siya bigyan ng Panginoon ng 1,000, na-train muna siya. Diba? Sabi ko na kanina, dumadaan sa personal training ng master ang mga servants nito. At nung di ba nagtataka? Binigyan siya ng 1,000, tinrain siya para gawin yun, tapos hindi niya ginagawa. Kaya mag-iingat po tayo kapag yung tinanggap natin sa Diyos, hindi natin ginagawa. We are not doing the will of the Master.
Kaya ang tanong, malinaw ba na ang paggawa ng buhay mo ay sa Diyos? Malinaw ba yan? Kaya dalayan ko po ng biyaya at pagpapala, magkaroon po tayo ng kaisipan, dagdagan ng Diyos ang ating mga pananampalataya, na every time that we do, we recognize it, that it comes from the Lord, and it is for the Lord. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan natin minsan pa doon ng Diyos. Yan po yung una. Paano dapat nag-ooperate ang may trusted life? Malinaw dapat kung ano ang ipinagkaloob sa iyo. Dapat it is clear. At ginagamit mo siya ngayon para sa Diyos. Pag hindi mo yan ginawa, kapatid, well, you're not doing the will of the Master. Mamaya makikita natin yon. Saan napunta yung may tumanggap ng 1K? Again, sabi nga po ni Pastor Obet last Sunday, the context of this is soteriology. Ibig sabihin, end times. Pagdating to ng ating Panginoong Jesus sa kanyang muling pagbabalik, saan siya napunta? Yung nag-swimming niya po kayong dagat-dagatang apoy. Kapag hindi ginamit. Kaya kapag pinagbulay natin yon, ang ebidensya ng taong pinaghaharian ni Kristo, may ginagawa sa kingdom. Amen. Hindi pwedeng walang ginagawa. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, hindi pwedeng walang ginagawa. Yeah. Sige po, sige, sabihin nyo, hindi pwedeng walang ginagawa. Hindi pwede talaga. Ay, maniwala po kayo. Hindi yun pwede. Hindi po yun po pwede. Wala yun sa sa SOP ng Diyos. Tinawag ka niya, wala kang gagawin. Pangalawa, 12:00 na po. Ay, 12:00 na. Game. Pangalawa, malinaw dapat kung sino ang pinaglilingkuran mo. Una, malinaw kung ano ang pinagkaloob sa'yo. Pangalawa, malinaw dapat kung sino ang pinaglilingkuran mo. In verse 19, pagkalipas na mahabang Panginoon, bumalik ang amo nila at pinatawag sila para magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Well, anong uri ba ng master ito? Ano bang uri ito? Kaya kailangan malinaw kung sino yung pinaglilingkuran po natin, di ba? Alam po ba, he is a wealthy master. Isa siyang mayaman na master. 1 talent, kasi talent yan sa English, yung 1,000 salaping ginto, is about 15 to 20 years na sahod, na average na sahod, yung minimum wage. Magkano po minimum ngayon? Nasa 16 na ata, no? Nasa 16 na? Tama po ba, mga nagtatrabaho? 16. Well, nung kinumpute ko po siya, ang isang talent, in 15 to 20 years, nagkakahalaga siya ng 2.8 to 3.8 million. That's 1 talent. Ang tinanggap ng isa, ilan? 5. Sabihin natin, 3M ang isang talent. Yung isa merong 15 million. Yung isa merong 10 million. Ay, sorry, 6 million. Tama po ba? Kung 3M ang isang talent, dalawa lang tinanggap niya. 3 times 2, 6. 6 million. Yung isa, 3 million. Mayaman po ba siya, yung master dito sa parable ni Jesus? Yeah. Sobrang yaman. Mamaya makikita pa natin yan. Sobrang yaman. At alam po ba sa panahon na yun, kapag ganyan ang estimate na binibigay mo, 1 talent, talagang mayaman na mayaman kang master. At also, hindi lang siya mayaman na master. He is a trusting master sa parable ni Jesus. Isa rin siyang nagtitiwala na Panginoon. Sabi niya nga po, di ba, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. Ibig sabihin, kilala niya ang kanyang mga servants at pinagkakatiwalaan niya iyon ayon sa kanilang kakayahan. Nagtitiwala siya sa kanila. A trusting master. And he is also, pangatlo, a demanding but just master. Oo, meron siyang dinedemand. Pero makatwiran din siya sa kanyang dinedemand, sa kanyang ine-expect, sa kanyang hinihingi. Ayaw niya ang lingkod niya at ang pag-aari niya ay walang ginagawa. At makatarungan siya sa kanyang mga servant. Kaya nung nagsulit siya ng pagkabalik niya, anong ginawa nung tatlo? Nag-report sila sa master. Kasi magre-report po talaga sila dapat. Nung tumanggap ng 5 at 2, tumubo sila. Anong sabi ng Panginoon? Magaling, tapat at mabuting alipin. Meron siyang dinemand. At makatarungan din siya. Kasi bakit? Yun ang ginawa nila. They were being faithful. Pero doon sa tumanggap ng isa, yung walang ginawa, sabi niya, masama at tamad na alipin. A wealthy, a trusting, and a demanding, but just master. Alam niyo po, ganyan din ang ating Panginoon. Ganyan siya.
mayaman siyang Panginoon. Hindi niya tayo pinagkakatiwalaan ng cheap. Sabi niya po, cheap. Walang cheap sa Diyos. Kaya bawal yung magkukumpara ka sa iba. Kasi parang sinasabi mo, ang Lord, ang cheap naman niya sa akin. Ba't sa kanya ang laki-laki? Ba't sa akin parang ganito lang? Para bang ang cheap ng Diyos sa'yo? Hindi po cheap ang Diyos. Amen po ba? Wala siyang ibinibigay na cheap. Nung binili ka nga niya, di na cheap eh. Diyan pa lang yan ha. Wala ka pang pino-perform. Di pa nakikita yung value ng buhay mo. Pero doon pa lang, pagbili pa lang niya sa iyo sa pamagitan ng blood of Christ, you are very valuable. Hindi ka na cheap. Lubos din ang pagtitiwala niya sa atin. Hindi lang siya mayaman, he is also trusting God. Sabi ko nga po kanina, makipapansin mo, nagfe-fail tayo minsan doon sa pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Pero tumigil ba siya magtiwala sa atin? Hindi. Kasi bakit? Di naman kasi siya base sa atin. Batay siya sa kanyang katangian. Mamaya, pagbubulayan po natin yun. Kaya walang masisirang pangako ng Diyos. Eh. Kasi ang promise niya, hindi siya nakabatay sa iyo. Tayo, failure tayong tao. Di ba? Sino dito ang perfect? Sino dito hindi nagkakamali? Sino dito hindi nalulugihan ng negosyo? Sino dito hindi nawawalan ng trabaho? Sino dito ang hindi lumiliit ang kita? Di po ba? Nararanasan natin yung mga yan, yung mga ganyang klaseng failure. Pero ang Diyos ba, patuloy pa rin siya nagtitiwala sa atin? Yes. Kasi bakit? Di siya dependent sa atin. Dependent siya sa Kanya. Kapag nawawala ang pagkilala mo sa pinaglilingkuran mo, nawawala din ang maayos na SOP sa paglilingkod mo. Naniniwala pa ba kayo doon? Kapag nawawala ang tamang pagkilala mo sa kung sino ang pinaglilingkuran mo, nawawala din ang SOP. Kaya minsan sasabi na lang natin, Ana, puti may may pastoran. Ba't kay pastor? Ba't siyang basihan? Hindi siyang basihan. Kaya kapag bumababa doon sa level na yon, ang paglilingkod natin, ginagawa natin para sa tao, nawawalang SOP. Yun ang tamang tugon natin dito. If God is faithful, kung ang Diyos, kung tayo ay tumanggap ng ipinagkatiwala ng Diyos, inalam natin yon at ngayon, ginagawa natin ito dahil kilala natin ating pinaglilingkuran, anong tugon natin dito? Una, faithful in small things. Tapat sa mga maliliit. Lahat tayo ay nagsisimula po sa maliit. Huwag po tayong magkakamali. Sabi po sa verse 21, sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting halaga. Ipagkakatiwala ko sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Saan tayo magsisimula? Sa mali. Huwag niyo pong intindihin yung malaki. May bibigay dyan sa atin ng Diyos. Sabi po ni D.L. Moody, there are many of us that are willing to do great things for the Lord. Marami po sa atin dito gusto talaga nilang gumawa ng mga dakilang bagay, mga malalaking bagay sa kanilang mga buhay. Pero, sabi niya, but few of us are willing to do little things. Pero konti lang daw ang gustong gumawa sa mga maliliit na bagay. Ang formula lagi ng Diyos upang bigyan kanya ng malaki, maging tapat ka muna sa maliit. Walang shortcut doon. Kaya huwag kang hihingi ng malaki. Lord, gusto ko ng malaking business para mapaglingkuran kita doon. Lord, gusto ko pa ng malaking ganito para doon kita paglilingkuran. Ano ba yung meron ka ngayon? Dapat dyan palang faithful ka na. Amen. Nag-aaral ka, that faithful ka dyan. Wala ka pa sa level ng nagde-negosyo. Well, faithful ka muna dapat kung saan yung ginagawa mo ngayon. Pinapansin po ng Diyos ang tapat na naglilingkod sa Kanya. Hindi po siya nakatingin ng Diyos sa liit o laki ng ating ginagawa. Ang tinitignan niya lagi yung ating faithfulness, kung nagiging tapat tayo. Kaya minsan yung SOP, ito yung tutulong sa atin para tayo maging faithful sa ating ginagawa. SOP mo bang manalangin? Minsan, akala ng ibang, liit-liit lang ng panalangin. Uy, SOP mo ba ang mag-tithes? SOP mo ba ang magbalik sa Diyos? Principle ito ng Diyos kung saan ito ang tapat na kung sino ang tapat sa maliit ay magiging tapat siya sa malaki. In Lucas chapter 16 verse 10, ang tao mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. First, start in the small things. Kaya ano man meron ka ngayon, that is your starting point of your faithfulness to God.
Huwag kang maghanap ng iba. Kaya huwag kang magkukumpara. Ba't sa kanya ang laki-laki agad? Parang ang sarap i-manage yung malaki agad. Huwag kang pupunta doon. Puntahan mo muna yung sa'yo, yung bigay sa'yo ng Diyos, and be faithful with that. Kaya yung tanong ngayon, anong meron ka ngayon na pinagtatapat mo sa Diyos? Matapat ka ba sa paggamit ng oras mo? Minsan yung iba, parang minamaliit yan eh. Pero makita mo, pag pinagsama-sama mo yun, ang dami ko palang nasasahin na oras. Matapat ka ba sa spiritual discipline mo? SOP mo ba yan, yung spiritual discipline? Matapat ka ba yung ginagawa yan? Nalalangin ka ba araw-araw? Nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Nagbabalik ka ba sa Diyos? Mga SOP yan na kailangan natin ginagawa. Para yung gusto natin na malaki, ay ang Diyos madali niyang ibigay. Kaya minsan, nagmamadali tayo. Gusto natin agad ganito. Hindi mo kailangan magmadali. Bibigay din yan sa iyo ng Diyos. Basta mahalaga ngayon, maging tapat ka muna dyan. Kahit sa maliit na meron ka. Dapat kilala natin na ang ating pinaglilingkuran ay naghahanap ng katapatan dahil siya ay tapat. Ang Diyos ay tapat, kaya kailangan tayo din po ay maging tapat sa Kanya. Amen. Huwag alisin na hindi na tinitingnan ng master ang ginagawa mo. Huwag niyo pong gagawin yan. Kaya minsan nawawala yung katapatan eh. Para bang, Lord, liit-liit lang naman itong ginagawa ko ito. Parang maliit na amount lang naman itong ano to. Di mo naman na ako siguro tinitignan dito na Lord. Di mo naman na siguro ito i-ano sa'yo. Kahit siguro hindi na ako mag-text ito, liit-liit lang naman yung ita-text ko dito. Maliit, extra ko lang naman ito. Uy, sino nagsabi? Ang Diyos nga, nung may nag-o-offering, tinitignan niya both yung malaki at maliit na nagbibigay. Po ba? Pinansin niya yung byuda, isang kusing ang binigay. Sabi niya, higit pa nga ang binigay niya doon sa malalaki nagbigay. Pinansin din niya yung malalaki. Ngayon, yung base ba sa amount, ang pinagsukatan ng Diyos sa kanilang pagbibigay? Hindi. Base sa kanilang katapatan. Kaya maging tapat po tayo sa maliliit na meron tayo. And then the Lord will give you the story of your life na kung saan ang Diyos bigla ka na lang niyang palalakihin. Dami pong ganyan testimony. Nung sinerge ko nga po yan sa YouTube, ang dami nag-testimony gano'n. Na siya, nag-umpisa siya sa maliit, tapos naging tapat, pinalaki siya ng Diyos. Nag-uumpisa po tayo sa maliit upang ibigay ng Diyos ang malaki para sa atin. Kaya huwag po natin alisin na di tinitignan ng Diyos, ng ating Master, ang ginagawa po natin. Kaya po sabi sa Romans 14:12, kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi bakit? Kailangan may katapatan. Talagang ipagsusulit po natin ang lahat ng iyan. Panghuli, dito po ako magwawakas. Una, dapat malinaw kung anong pinagkaloob sa'yo. Malinaw kung sinong pinaglilingkuran mo. Pangatlong kalinawan, malinaw dapat kung paano nagiging magbunga sa ginagawa mo. Of course, ang Diyos, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang intention niya is maging mabunga sa ating ginagawa. In verse 16 and verse 17, sabi niya, ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. At tumubo siya ng 5,000. Meron siyang SOP. May po ba yun? Agad siyang kikilos, agad siyang gagawa. At anong resulta nun? Kailangan magbunga to. Kailangan may mag-produce dito. Kailangan may ibang mangyayari dito sa aking gagawin na to. The secret to a trusted life is living in full trust with God. Alam po ba yun? Ang buhay na talagang pinagtitiwalaan ng Diyos ay una sa lahat, nagtitiwala muna siya sa Diyos. Kasi sa lahat ng gagawin mo, lagi ka lang dapat aasa sa Diyos. Yung lakas mo, aasa ka sa Kanya. Yung karunungan na kailangan mo, iaasa mo sa Kanya. Yung resulta ng gagawin mo, iaasa mo ulit sa Kanya. Lahat tayo gagawin natin, ang SOP natin bilang taong pinagtitiwalaan ng Diyos, una, magtiwala muna tayo sa Kanya. Huwag kang gagawa ng hindi ka muna aasa sa Kanya. Huwag kang gagawa ng aasa ka sa sarili mo. Don't do that. Huwag po tayong gagawa. Huwag po tayong mahuhulog doon. Sanay na ako dito. Kaya ko nang gawin to. Araw-araw ko naman to ginagawa. Kaya ko naman to kahit wala sila. Wala naman dito, sir. Hindi naman ako tinitignan ni Lord. Umasa tayo sa Diyos palagi. Kasi bakit? Nasa Diyos ang bunga. Narinig po ba yan? Sabi ni Paul, ako ang nagdilig, si Apollos ang nagtanim. Pero sino nagpapalago? Ang Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng bunga kung tayo patuloy na magtitiwala sa Kanya. Sabi sa Proverbs 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. Do not trust yourself.
Trust only the Lord. Failure tayo. Huwag kang magtitiwala. Nakita mo yung ginawa ng 1K? Anong ginawa niya? Nagtiwala siya sa kanyang sarili. Anong ginawa niya? Binaon na lang niya at ginawa na lang niya yung gusto niya. Huwag tayong uuwi sa ganun. Huwag kang magtitiwala sa iyong sarili kasi magiging katulad tayo ng 1,000. Dalangin ko po na biyaya at pagpapala. Maging katulad tayo nitong may tumanggap ng 2,000 at 2,000. Amen. Alam nila ang gagawin nila. Kasi bakit? Umaasa sila doon sa training na tinanggap sa kanila ng Diyos. Ito kasi sinabi ni Master ito lang yung gagawin ko. Ito yung sinabi sa akin ni Master. Ito yung tunuri sa akin. Ito yung gagawin ko. Doon lang sila umaasa sa kanilang gagawin. Kaya makita mo, naging mabunga sila. Huwag po tayong lalabas sa kalooban ng Diyos. At kapag umasa ka sa Diyos, tiyak na magiging mabunga ka. Hindi ka pinagtitiwalaan ng Diyos dahil magaling ka. Hindi ka rin pinagtitiwalaan ng Diyos dahil matalino ka. Hindi ka pinagtitiwalaan ng Diyos dahil malakas ka. Hindi rin dahil madiskarte ka. At hindi rin dahil angat ka sa iba. Walang basihan ng Diyos sa pagkatao mo para gawin niyang reference ng pagtitiwala niya sa iyo. God will not do it. Pinagtitiwalaan ka ng Diyos dahil kailangan mong magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Kailangan talaga natin magtiwala sa Kanya. And that's the SOP that we should have. Tayo nagtitiwala sa Kanya. Hindi pinagtitiwalaan ng Diyos ang di nagtitiwala sa Kanya. Wala pa ba kayo doon? Hindi yan pinagtitiwalaan ng Diyos. Yung hindi nagtitiwala sa Kanya. Dalangin ko po ng biyaya at pagpapala. Maging SOP po natin sa lahat ng ating gagawin. Malaki, maliit, mahirap, magaan. Ang SOP po natin, lagi tayong aasa at magtitiwala po sa Kanya. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Dito po ako magwawakas. Paano ngayon dapat nag-ooperate ang may trusted life? Una, malinaw. Anong pinagkaloob sa'yo? Pangalawa, malinaw din kung sino ang pinaglilingkuran mo. Pangatlo, malinaw din dapat paano magiging mabunga. The secret of fruitful na paggawa, pagtitiwala na pinagkaloob sa atin ng Diyos, dapat tayo'y patuloy na umaasa sa Kanya. Yan po dapat ang maging SOP ng lahat ng ating ginagawa. Sige po, tayong lahat ay umawit. Sa iyong pag-ibig, wagas at sakdula, sa iyong biyaya at iyong kahabagan, sa lahat ng ito, ang aking tugon, katapatan. Sa patuloy mong pagtitiwala, kahit kapos, kaalam at mahina, sa lahat ng ito, pangako sa iyo, katapatan. Magpapasyang manatili, di lilihis sa piniling, handasing pagsuko at pagpapasakop sa iyo, O Diyos. Tahakin may kadiliman, hindi tag-ulat, tag-araw, bigati, tagumpay kailanman, O Diyos, magtatapat. Sa iyong pag-ibig, wagas at sukdulan, sa iyong biyaya at iyong kahabagan, sa lahat ng ito, ang aking tugon, katapatan. Sa patuloy mong pagtitiwala, kahit kapos, kaalam at mahina, sa lahat ng ito, pangako sa iyo, katapatan.
Tagulat, tagaraw, bigati, tagumpay kailanman. O Diyos, magpapasyang manatili, dililihis sa piniling landasing pagsuko at pagpapasakop sa'yo. O Diyos, tahakin may kadilima, hindi mo iiwan. Tagulat, tagaraw, bigati, tagumpay kailanman. O Diyos, The only response, Lord, that we have in our life ay ang magtapat po, Lord, sa iyong pinagkatiwalasan. Gaano man po ito kaliit so far, Lord. Sa ngayon as we start, Lord, gaano man po ito kaliit. Alam po namin, Lord, malaki ang yung biyayang pagkakaloob sa amin if we will fully rely on you, Lord, sa lahat ng aming ginagawang ito, Panginoon. Dahil ikaw ang magpapalago nito, O Diyos. Basta, Lord, buhay namin, ang SOP niya lagi, Lord. Magtiwala siya sa iyo, aasya siya sa iyo, Panginoon. Ipagagamit ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Talagang iaalay, Lord God, ang lahat ng meron kami para sa inyo, Panginoon. Because everything, Lord, is entrusted by you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo ito sa amin. Patuloy, Lord, sa lahat pa ng aming gagawin, Lord God. Magtatrabaho kami, mag-aaral kami, magbibusiness kami, Panginoon. Babaunin na namin, Lord, ang SOP na ito. Lagi kaming titingin sa iyo. Lagi namin titignan ano ba yung sinabi mo, Lord, sa lahat ng aming gagawin. Upang, Lord, the fruit, the harvest of what we are doing, Lord, will become sweeter, Lord God. Mas masarap siyang tanggapin, Lord, dahil ito'y nagmumulas sa katapatan, Panginoon. Salamat po aming Diyos. Papuri at kaluwalhatian ay sa'yo po namin tinataas. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.